Totoo ba na pinagbawalan ng Diyos na kumain si Adan at Eva mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Mayroong nagsasabi na ang bunga ng puno sa gitna ng hardin ay may lason na nakamamatay kung kakainin. Mahirap man tanggapin na ang isang mabuting Diyos ay lilikha ng nakamamatay na bunga. Ganun pa man, ito ang paniniwala ng iba. Dahil dito, marami ang naniniwala na walang katotohanan ng kwento hinggil sa Garden of Eden, na ito ay isang katang-isip lamang. At hindi di man na makatarungan ng Diyos sa dahilang kung pagbabawalan pala na kumain mula sa puno, bakit pa ito nilikha? Marami rin ang nagsasabi na may kasamaan ng Diyos dahil ito mismo ang nagtalaga na magkasala sina Adan at Eva. Marami ang haka-haka at marami rin ang mga sabi-sabi na nauugnay hinggil sa mga kaganapan sa Garden of Eden. Ang tanong, totoo ba? Inilalarawan ng Genesis ang paglikha ng Diyos sa daigdig at lahat ng buhay dito, kasama na ang sangkatauhan na nilikha sa kanyang imahe. Sinasabi ng Biblia na nilikha ng Diyos ang unang mga tao na sina Adan at Eva at inilagay ang mga ito sa isang magandang hardin o sa Garden of Eden. Inutusan ng Panginoon na panatilihin ang hardin at bigyang pangalan ng mga hayop dito. Ipinigay sa dalawa mga puno at halaman na nagbubunga upang gawing pagkain. Subalit hindi lahat ng puno ay maaaring pagkunan ng bunga. Sa makatuwid, mayroong puno na pinagbawalan ng Panginoon si Adan at Eva na kumain mula dito. Sa libro ng Genesis, Kabanata 2, 9 na berso, ang sabi, "At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy na pagkakakilala ng mabuti at masama." Ayon sa banal na libro, lumikha ang Diyos ng iba't ibang uri ng mga puno na pwedeng pagkunan ng pagkain. Inilarawan dito ng lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Subalit bukod sa maraming puno na kaakit-akit sa mata, nilikha rin ang 2 pang puno sa gitna ng hardin. Ang puno ng buhay at ang puno ng mabuti at masama. At patuloy sa 17 berso, ang sabi, "Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka." Batay dito, bagaman nilikha ng Diyos ang 2 puno sa gitna ng hardin, ang pagbabawal ay ukol sa isang puno lamang, ang pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil raw kung magkakaganon, ito ay kamamatay ng 2. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit lumikha ang Diyos ng isang bagay na ipinagbawal at bakit ito isang puno ng bungay kaalaman. Hindi ba kanais-nais kung may kaalaman ng isa sa mabuti at masama? Mayroon namang naniniwala na si Adan at Eva ay tinalaga o pinlano ng Diyos na magkasala o ang tinaguriang predestination. Kung ito ay totoo, tugma ba ito sa sinasabing free will o ang kakayahang magdesisyon ng malaya para sa kanilang sarili nang walang gumagambala
o lumilin lang. Ano ba ang predestination? Ayon sa Christian.eu, mayroong daw dalawang ibig sabihin ng katagang ito. Ang una ay ang pagtatalaga o ang pagplano ng Panginoon mula pa sa una hinggil sa kanyang pagsalba sa sangkatauhan, katulad ng plano sa pagkamatay ni Hesukristo na kahit kailanman hindi nabago ng takbo. Ang pangalawang ibig sabihin ng predestination ay ang pagtalaga o ang pagplano ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari, masama man o mabuti, kung saan marahil ay hindi tugma sa ideya ng free will. Sapagkat kung ang pagsuway ni Adan at Eva ay nagmula sa plano ng Diyos, ibig sabihin, siya mismo ang may kagustuhan na sumuway ang dalawa at hindi ito pinag-isipan ni Adan at Eva. Kung ang Panginoon ang nagtalaga nito, bakit hindi na lang niya pinlano na sumunod ang dalawa kung ito ang kanyang kagustuhan? Bakit hindi na lang nilikha ng Diyos si Adan at Eva na walang kakahiyang sumuway sa kanyang mga utos? Masasabi ba na mayroong free will kung nakatakda na ang mga kilos ni Adan at Eva? Ayon kay Eli Soriano ng programang Ang Dating Daan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, binigyan ito ng free will ang unang nilalang na tao upang gawin ang kagustuhan ng Panginoon. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos para kay Adan at Eva? Hindi ba ang sumunod sa kanyang kautusan? Kung ganun, hindi maaaring magplano ang Panginoon na suwayin ni Adan at Eva ang kanyang mga kagustuhan. Dahil kung iisipin, paano masasabi na mayroong free will ang dalawa kung ang Diyos na pala ang nagtalaga ng desisyon para sa kanila? Ganon din ang sabi sa Baptist Bulletin na nais ng Panginoon na sumunod sa Kanya ang sangkatauhan ayon sa kanilang pagnanasa at ayon sa kanilang pag-iisip. Maaaring alam ng Diyos na pwedeng sumuway ang dalawa sa Kanyang utos, subalit hindi ibig sabihin nito na siya mismo ang nagtalaga o nagplano na magkasala ang dalawa. At kung itinalaga ng Diyos na sumuway sina Adan at Eva sa kanyang kautusan at hindi ito maaaring baguhin ni naman, ibig sabihin, napawalang bisa ang free will dahil walang pag-asa na sumunod ang dalawa sa kanyang utos. Ang sabi sa simplycatholic.com na ang kautusan ng Diyos kina Adan at Eva ay maaaring sundin o suwayin ng dalawa, sapagkat hindi magiging malaya ang kanilang pagpasya kung walang posibilidad na ang mga ito ay sumuway o sumunod lamang. Ganon din naman ang sabi ng mga Mormons na mayroong kakayahan si Adan at Eva na magpasya sa kung ano ang kanilang nais o choice na gawin ang masama o mabuti o sumuway o sumunod sa Panginoon. Kung mayroong kakayahang gumawa ng mabuti o masama sina Adan at Eva ayon sa kanilang kagustuhan, maaaring hindi itinalaga ng Diyos ang dalawa na kainin ng prutas mula sa puno ng kaalaman. May katunayan ba na ang punong ito ay may bunga na nagbibigay ng kaalaman sa isa kung ito ay kakainin? Ayon sa libro ng Genesis, Kabanata 3, 5 verso, ang sabi, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ayon sa Biblia, ang ahas na dating anghel
Ang tinawag na Diablo at Dragon ay nagnais na kadakilaan para sa kanyang sarili. Ay nagsimulang manlinlang sa pamamagitan ng puno sa gitna ng hardin. Sinabi nito na kung kakainin ng isa ang bunga sa puno, magiging parang Diyos na magkakaroon ng kaalaman hinggil sa mabuti at masama. Hindi ba totoo na mayroong kaalaman ng Diyos pati na rin ang mga anghel kung ano ang mabuti o masama? Bakit naman pinagbawalan ng Panginoon na magkaroon ng ganitong kaalaman sina Adan at Eva? Ayon sa AnswersInGenesis.org, wala raw kasamaan ang puno ng kaalaman. Bagkus ang sabi ng Diyos ay maganda ang lahat ng kanyang nilikha. Subalit ang pagbabawal ay isang pagkakataon para ipakita ng dalawa ang kanilang pagsuway o pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ang sabi naman sa beautifulchristianlife.com na mayroong kasunduan sina Adan at ang Panginoon na kung mananatili ang kanilang pagsunod, ito ay mayroong gantimpala at ang kanyang pagsuway naman ay mayroong masamang kahihinatnan. Ayon sa libro ng mga taga-Roma, Kabanata 5, ika-12 berso, ang sabi, ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Batay dito, marami ang naniniwala na wala talagang lason ang bunga na mula sa puno ng kaalaman. Bagaman sina Adan at Eva ay nangamatay, hindi dahil sa puno, kung hindi dahil sa kanilang pagsuway. Mayroong nagsasabi na ang pagbabawal kumain mula dito ay isang obligasyon, isang responsibilidad at isang pagkakataon upang ipamalas ni Adan at Eva ang kanilang pagmamahal sa Diyos na lumikha ng lahat.